Magandang araw mga kabi. So for today's video, mag-update lang tayo sa ating kalapate. So bali magbibigay lang ako ng konting tips sa pagtuturo o pagsasanay ng kalapate. At meron nag-comment sa atin, kinakabahan daw siya magpakawala ng kalapate kasi baka nga raw mawala yung kalapate niya. At bumili daw siya ng 1 month old na kalapate. So kapag ganyan na 1 month old lang yung kalapati nyo at wala kayong matandang kalapati, wala kayong guide para maturuan yung kalapati nyo na yan para maging batcher. So kailangan talaga dyan, tsatsagain nyo na i-viewing yung kalapati nyo. So tayo, dalawa naman yung style kasi natin ng pag-viewing pagka young bird yung kalapati. Ayan, katulad nito. Ayan, yung kulungan na yan. Bino-viewing natin dyan, lalo na pagka young bird. Madali lang sanayin. So viewing natin dyan ng 1 month old, ay 1 month old. Halimbawa 1 month old yung ibon na viewing natin, 1 week siya dyan na naka-viewing. Ayan. So viewing natin dyan. Tapos syempre habang binu-viewing natin mga kabi, sa pag-viewingan nyo pala, kailangan tanaw lahat yung lugar ng loop nyo at ng pag-aalagaan nyo. So para alam kung saan bababa. So hindi katulad ng baka i-viewing nyo nga kaso malayo naman sa loop, kailangan halos taas lang din ng loop nyo yung pag-viewingan nyo. So kailangan hindi malayo at hindi naman din kumbaga pag nag-viewing kayo ng kalapate, siguraduhin nyo lang na nasa sistema o nakaayos. Halimbawa katulad na mag-viewing kayo sa umaga. So ako kasi kapag ka nag-viewing ako mga kabi, before ako magpakain saka ako nag-viewing. Halimbawa 8:30 ako nagpapakain, so 7:30 viewing natin sila, 8:30 tayo magpapakain. So bali ang ginagawa ko, pagkatapos ko silang i-viewing, halimbawa itong kalapate natin na to, binu-viewing natin, after nya ng 1 hour na naka-viewing, isa-isa natin ilalagay dito sa ating trapdoor. So para sanay din sila na pumasok sa loop. So merong mga loop naman na nagagawa na diretso viewing na nga. So ito halos parang ganito yung style nito, kaso wala lang tayo sa malaking lugar. Ito yung pinaka-viewingan niyan talaga. Ito yung lugar na yan. So parang ganyan mga kabi, aviary yung tawag nila. So malaki yun. Minsan yung iba, yung pag nagpagawa kayo, malaki yung yun yung pinaka-viewingan ng kalapate. So tayo nga wala tayong ganun, kaya ang ginagawa natin mano-mano. So pagkatapos natin viewing, pinapasok nga natin isa-isa para sanay na rin sila na pumasok sa ganung paraan mga kabi. Pagka nga nagpakain tayo at isa-isa natin pinapasok, mas mabilis nga na natututunan yung fast trapping ng kalapate. So nasasanay sila na pumasok sa trapdoor nyo at mabilis nga pumasok dahil nga parang nakokontrol sila sa pagkain kasi nga after natin sila i-viewing saka tayo nagpapakain. So yun yung style ko sa pag-aalaga ng pag-viewing nga sa young bird. Tapos kuminsan pati tanghali nag-viewing tayo, halimbawa medyo matanda na tayo nakapag-viewing, kuminsan isang araw natin binu-viewing yung kalapate natin. So isang araw sila na nasa cage lang, at o kaya kung meron kayong aviary, isang buong araw sila nandun. So pagkakain sila, nun lang sila bababa para kumain at magpahinga. Pagkatapos nun aviary na ulit o yun sa pag-viewingan nyo nga mga kabi. So ganun lang mag-alaga ng kalapate. 1 week yun, 1 week na sistema. So pagkatapos nun papakawalan ko na. Pero kung halimbawa marami kayong young bird, so huwag kayong magpapakawala ng sabay-sabay. So halimbawa 4 yung young bird nyo na binu-viewing o kaya 10. So tatlo, tapos 4. So ganyan lang yung pagpapakawala ng kalapate. Kung 4 naman yung binu-viewing nyo, pwede nyo namang isang rektang lang yan, rektang pakawala. Pero mas maganda kung dala-dalawa lang, para nga sa ganun maiwasan yung pag-overfly. Kasi kapag masyadong marami, kuminsan yung ibang kalapate hindi maiwasan na biglang lumilipad o yung pumupuga. So yung biglang lumilipad, kuminsan yung ibang kalapate nga mga kabi, halimbawa mag-aagayahan na kasi nga lumipad yung isa, lumayo yung isa. So halos silang lahat lumalayo. Tapos iwasan nyo rin na magpakawala kapag araw nga ng training ng club.
So kapag kasi nagpakawala kayo, training ng club, malamang madagit yung kalapati nyo kasi nga maaakay. Halimbawa, dadaanan yung lugar ng ano nyo. So huwag kayong magpapakawala ng alanganing oras. Halimbawa sa umaga, huwag kayong magpapakawala ng umaga. At mas maganda kung tanghali o hapon yung unang pakawalaan nyo kasi nga para maiwasan nyo yung maakay yung kalapati nyo sa ibang lugar. Pagka kasi nagpakawala kayo ng umaga tapos nasakto na dadaanan ng club training yung lugar nyo, may chance nga na maakay yung mga kalapati nyo kasi mga young bird, alam nyo naman yung mga young bird medyo lumalayo talaga yan, saka madaling akayin ng maraming kalapati. So kapag naakay yung kalapati nyo, mawawala nga yan, so hindi nyo makukuha. Yung iba nakakabalik pag naakay, magagaling yung ibang kalapati, pero pag young bird kasi mga kabi, lalo na kapag wala kayong guide, so mas mabilis silang maakay. Tapos yung isang style ko pala mga kabi, pakita ko sa inyo isang style natin sa pag-aalaga ng young bird. Ito. So pagka ganyan mga edad mga kabi, ganyan. So 1 week old yung 1 week natin binuviewing, pinakamababa na yun. Pero pagka mga ganito mga kabi, yan, pansinin nyo. Ayan yung mga kalapati natin na, ayan yung kulay green yung singsing, nakita nyo. So hindi pa ganun kahaba yung pakpak niya. Rekta ko na nga yan mga kabi na nilalagay dito sa labas. So pagkatapos hinahayaan ko na sila dyan. So halimbawa isang oras silang nandyan, isang oras silang bago tayo nag-viewing tayo 7:30, 8:30, ganun ang ginagawa natin. 7:30 to 8:30, basta 1 hour silang naka-viewing. Rekta nakalabas na sila. Tapos mas maganda pag nag-aawat kayo mga kabi, medyo mas maliit pa rito yung pakpak. Ito pakita. Ayan. So kung mapapansin nyo, magkaiba sila ng haba ng pakpak. Hindi pa sapat yung haba na ito. Pero yung ganitong edad mga kabi, dapat nakahiwalay na to. Ayun, pansinin nyo. Nakahiwalay na dapat yung mga ganyang edad na kalapate. Ayan. So para mas madaling batcherin, halimbawa 20 to 22 days old kayo, basta tumutuka na yung kalapate, pwede nyo nang iawatin. Tapos after 2 days, pwede na kayo mag-viewing, start na kayo ng viewing. Tapos pagtuturo ng fast trapping. So ayun, dire-diretso na yun pagkatapos ng viewing, fast trapping. Tapos syempre mapipiding control yan, matuturuan nyo na nga yan. So ganyan lang tayo mag-alaga ng kalapate. Pagkatapos nun, sakto 1 month old, malamang rumoronda na yung kalapate nyo kasi nga 1 month and 1 week old siguro mga kabi, kasi nga kapag nag-iwalay kayo ng bata yung kalapati nyo, halimbawa 20 to 22 days old, medyo na-delay yung paghaba ng pakpak nila. So mas madaling magturo kapag ganyan yung edad ng kalapati nyo, papakawalan nyo na ganyang edad. So pampakawala na yung mga ganyang edad na kalapati, hindi pa mahaba yung pakpak nila, hindi pa yung kumpleto yung haba. So pag kumpleto na kasi yung haba mga kabi, meron kasing mga lahi na mahirap turuan dahil pumipitik na nga mga kabi. So kapag ganito kasi, yung haba ng pakpak nila, parang nagaano pa sila, nagmamasid-masid, lilipad-lipad, nasasanay nila yung sarili nila na kontrolin yung pakpak nila. Kung minsan kasi kapag medyo matanda na yung kalapate nyo, medyo nag-aalangan na sa pagbaba nga mga kabi, katulad dito sa lugar namin. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. So nag-aalangan na kasi mataas nga yung bubong natin dyan. So nag-aalangan sila sa pagbaba, kung minsan nawawala dahil hindi sila makababa. So kasi nga hindi nga sanay sila na lumipad o kontrolin yung pakpak nila, lalo na kapag mahangin mga kabi. Halimbawa bababa na lang sila dito sa lugar natin, hindi nga sila makababa mga kabi dahil nga sa hindi nila kontrolado yung pakpak nila. Kapag medyo matanda na natin, napakawalan yung mga young bird natin. So kaya mas mainam mga kabi, ang edad ng kalapati nyo ganito nga, pagka nagpapakawala kayo ganyan, no? So pero mas maganda kung 20 to 22 days old nga, ano nyo muna, sanayin nyo na yung kalapati nyo o iwalay nyo na sa magulang. Kasi nga kapag iniwalay nyo sa magulang to ng mas bata, mas madali nyo matuturo, mas madaling aamo sa inyo. So kapag ganito kasi medyo matanda na, kung minsan yung kalapati nyo na iwawalay, halimbawa pinatanda pa natin to bago natin iwalay, ayan. So kung minsan mga kahabi, medyo mailap na yung young bird natin sa atin, so hindi na gaanong sanay.
Mas bata kasi natin na turuan yung kalapate at iwalay sa magulang, mas madaling mapaamo. So pagka mas matanda sila, katulad nito, ayan o, nakita nyo medyo ano na yan, ayan. So mailap sila. So hindi katulad ng mga talagang bata pa lang binalay nyo, makita pa lang kayo parang ang tingin sa inyo magulang kasi nga kayo nagpapakain. Ayan. So sana naintindihan nyo yung punto ko. At sana makatulong to sa mga newbie na nagpapakawala ng mga young bird. Sa susunod, tuturuan ko kayo kung paano magsanay naman ng old bird. Pero marami kasi tayong video dyan ng pagtututor o yung pagtuturo nga ng mga young bird o ng mga kalapate. So yun nga, hanggang dito na lang video natin. Huwag nyo kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel.